Good day mga kanegosyo. Ang topic pala natin ngayon at sa linggong to hanggang bukas tungkol sa commodities. Ano ang commodities at paano to kumikita? Ang example ko sa inyo mga kanegosyo, sitaw sa palengke. Eto kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Tunay na negosyo lang, tulad ng sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental. Ano ang commodities na negosyo at paano to kumikita? Kwento ko lang mga kanegosyo. After nung una kong negosyo na sari-sari store na nalugi, naitayo ko to malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Sa pangalawa kong negosyo na nalugi mga kanegosyo, tungkol naman to sa barbecuehan. Hindi pa rin ako dito sa una at pangalawa kong negosyo. Hindi pa ako familiar sa Focus in One, community ng mayaman, scale up sa level 2 business model. Sa pangatlo kong negosyo na bilyaran, na nalugi din, medyo aware na ako sa Focus in One dito, community ng mayaman, at sa level 2 business model. Sa una at pangalawa kong negosyo, mga kanegosyo, hindi ko pa alam yung commodities na yan. May ginawa kong sulat dito or board, baliktad kasi, for asset class, pagpasensya nyo na yung sulat ko mga kanegosyo, tungkol sa business yan, real estate, paper asset, commodities. Ang itatopic ko sa inyo, tungkol sa commodities mga kanegosyo. Ang example ko ng commodities, itong ang sitaw. Sa commodities na negosyo, ito yung mga pangunahing pangailangan ng tao tulad ng bigas, harina, tubig, yung mga nagtitinda sa atin ng mga mineral water, commodities na negosyo yan. Hindi ka basta-basta makakapagtaas ng presyo sa commodities na produkto or serbisyo. Ang nagdidikta ng presyo niyan is merkado at gobyerno. Halimbawa mga kanegosyo, ako yung nagtitinda ng sitaw. Sa isang taling sitaw, gusto ko siyang ibenta ng 100 pesos. Pero ang bentahan lang yan 20. Tingin nyo ba bibilin sa akin ng customer yan? Pero gusto ko siyang ibenta ng 100 kasi ako may-ari niyan eh. Mga kanegosyo, pag ginawa mo yan, pwede ka pang ireklamo sa DTI ng customer mo at pwede pa ipasara yung tindahan mo. Sa commodities na negosyo, hindi ka basta-basta makapag-markup ng malaki. Basta may puhunan ka, pwede kang pumasok sa negosyong commodities. Kung may 1,000 ka dyan, 100k, pataas, may million ka dyan, pwede kang pumasok sa commodities na negosyo. Ang mahirap sa commodities, mga kanegosyo, tulad ng sitaw, madali mabulok, at sa sobrang dami nyong kayang pumasok sa commodities na negosyo, nagkakaroon kayo ng price war. Ang nangyayari diyan, pababaan na kayo ng presyo. Papatayin ka niyan sa price war. At hindi ka makakapag-markup ng malaki nga. Kasi hindi ikaw yung magdidikta ng presyo. Ang mapapayo ko mga kanegosyo, bilang negosyante, ikaw yung mag-create ng sarili mong produkto. Halimbawa, itong damit ko, itong polo ko, kung marunong ka magtahi, gumawa ka ng sarili mong polo, kahit alam mo na maganda yung brand ng bench, halimbawa, pero naniniwala ka sa gawa mo, na sa community ka ng may pera, alam mo na mas maganda pa sa bench yung tinahi mong polo, pwede mong i-mark ka pa ng malaki yon mga kanegosyo. Pwede mong ibenta ng times 4, times 5. Kasi alam mong malupit yung ginawa mo, malupit yung pagkakatahi mo, malupit yung telang ginamit mo. Core gift mo yon, yung pananahi. Kung nagluluto ka naman, ikaw yung gumawa ng recipe. Kung carpentry ka, ikaw yung gumawa ng lamesa, furniture. At alam mong malupit, doon mga kanegosyo, pwede ka makapag-markup ng malaki. Kung nagko-compose ka naman ng kanta,
Ganun din. Kaya ang may papayo ko mga kanegosyo, ikaw yung dapat yung nag-create. Doon ka makapag-markup ng malaki. Siyempre, focus in one pa rin. Hanapin yung community ng mayaman. Scale up sa level 2 business model yung negosyo natin. Applyan ng franchising yan, distribution, manpower, software, licensing, platform. Isa lang sa mga yon. At panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin to bilang negosyante. At kung umabot ka sa dulo na video na to, comment ka naman, sabihin mo sitaw. Heart mo na rin to at subscribe ka na rin sa akin. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.